Hi! Dahil sa dami kong nakikita ng bibingkang nagpo-post sa Facebook, kaya nag-crave ako. So, eto yung nangyari. Nakagawa ako. Ganito ko siya ginawa. So, nag-ready ako ng coconut milk. Nasa lata lang kasi walang available na fresh dito. 400 ml yon. Tapos, sugar, yeast, at saka rice flour. So, una, isi-shake daw muna yung coconut milk and then open na natin siya. After ko siya i-open, ready ko muna yung mga dried ingredients kagaya ng rice flour. Bali, 2 cups na rice flour ang ginamit ko dito. Nag-search lang ako sa YouTube kung paano siya gagawin kasi hindi ko pa ito na-try gawin kahit nung nasa Pilipinas pa ako before. So, first time kong gagawin to. Tapos, ayun, nagkalat. Sumabog yung flour. O, kailangan ko muna siyang linisin kasi lalo siyang magiging messy kung maaapakan ko pa siya. Kaya, pinunasan ko na muna. Excited ako sa magiging result nito kasi first time ko talagang gagawin to. So, ayun, nalinis ko na. Na-ready ko na yung sugar. Bali, ang nakalagay sa recipe, 2/3 na sugar. Pero half lang yung nilagay ko kasi ayoko nga ng matamis. Tapos, nag-add na rin ako ng yeast. 2 teaspoon ng yeast. Tapos, haluin lang siyang mabuti hanggang sa mag-combine yung mga dried ingredients. And then, saka ko nilagay ang ating 400 ml na coconut milk. Naglagay na rin pala ako dito ng 1 teaspoon ng salt, pambalance ng lasa. Tapos, hinalo ko lang siyang mabuti hanggang sa maging smooth yung texture ng ating mixtures. Tapos, pagkatapos niyan, cover ko siya ng cling wrap. Tapos, ipapahinga siya ng 1 hour hanggang sa magbubbles yung mixtures. Tapos, habang pinapahinga yung ating mixtures is na-ready ko na yung banana leaves. Alam niyo bang napakamahal ng banana leaves dito sa Hong Kong? Yung dalawang yun is 15 Hong Kong dollar na yun. So, kinat ko na siya. Tapos, ininit ko. Init ba tawag dyan? Basta yung ganyan para hindi siya mapunit. Ayan. Sobrang bango ng ng banana leaves. Nami-miss ko tuloy yung dati ginagawa ko siyang baunan nung grade school ako. Tapos yung ulam is yung tuyo. Tapos ibabalot mo siya kasama nung kanin sa dahon ng saging. 'Di ba sobrang bango? Tapos ang sarap pa ng lasa nung kanin pag ganun, 'di ba? Ako lang ba naka-experience nun? So, ayun, ginupit-gupit ko na nga yung dahon ng saging. Medyo nahirapan talaga akong i-fit siya dun sa molder kasi nga sobrang liit ng molder ko. Egg tart molder lang kasi yung ginamit ko dahil wala nga akong available na molders. Kaya habang ginagawa ko to na-realize ko, ayoko na talagang mag-crave ulit. Kasi ako lang nahihirapan sa ka-crave ko. After mga ilang minutong pagta-try ko kung paano ko siya i-fit, ayun, okay na. So, kinontinue ko lang. Nakagawa ako ng ilan ba? Madami-dami din. Medyo sobrang haba din ng paghihirap kong ilagay yung mga dahon ng saging dun sa molder. O, diba? Struggle is real. Crave pa more. Kasi 'di ba pag November 1 sa Pilipinas, lagi talagang may bibingka, suman, gano'n, biko. So, biko kasi hindi talaga ako mahilig sa biko kasi natatamisan ako kaya triny ko naman 'to. 'Yan, 'di ba? Kung gusto mong kumain, may paraan, gawin mo, pag-aralan mong gawin, 'di ba? Ang cute lang ng gawa ko, sobrang natutuwa ako. So, gano'n talaga 'pag nasa malayo ka, wala kang ibang asan kundi sarili mo. Kaya kung may gusto kang kainin, pag-aralan mo kung paano mo siya gagawin. So, ayan na, after 1 hour, okay na yung mixtures, nag-bubbles na siya. Ready na siya para ilagay sa ating mga molders. So, dito na ako na-excite. Iniisip ko kasi, no, paano pag pumalpak 'to, hindi ako makakain ng bibingka. Hinalo ko lang muna siya ng slight para, walang buo-buo. So, ayan na, nilagay ko na siya. Dati nga, naalala ko nung bata pa ako, gumagawa kami ng ganito. Tapos yung ginagamit naming panggiling is yung mano-mano talaga. Kasi 'di ba yung rice talaga yung ginagawang ganito. Tapos sobrang sakit sa kamay kasi talagang mano-mano mo siyang gagawin. Yun naman kasi yung traditional way. So, ayan na, okay na. Siguro nakagawa ko ng mga 20 pieces nito. O, 20 nga. Tapos nilagay ko na siya sa oven. Bali, siset ko lang muna yung timer for 20 minutes. Ang nakalagay kasi 20 to 25 minutes. After 20 minutes, isa-check ko siya kung okay na ba siya. So, yun. Tapos, diba dati, pag gumagawa nito is 30 pa lang yata ng madaling araw. O gabi, ginagawa na hanggang madaling araw as in puyatan, magbabantay ka. After 20 minutes, chinek ko. So, nag-add ako ulit ng another 5 minutes kasi hindi pa ako nasatisfied sa kulay niya. So, ayan, okay na. Tanggalin na natin sa oven. Eto na yung itsura niya. Ang cute. Charan!
After 25 minutes, eto na siya. Ang cute! Ang cute nila, promise. Tsaka ang ganda. Sobrang bango ng banana leaves. Pero hindi ko alam kung okay yung lasa niya. Tatry natin later. Basta ayan siya. Ang cute, di ba? Ang bango. Amoy bibingka. Malamang bibingka to. Ang cute, di ba? So cute. Tikman natin. Ang cute nila. Oh. Pero hindi ko alam kung okay yung lasa. Uy! Ang cute. Tuwang-tuwa ako. Ang cute. Ang bango. Amoy bibingka, promise. Ay, siya, oh. Ang cute, diba? Sobrang liit niya lang. Ganito lang siya. Ay, wait lang. Yung timer ko. Natutuwa ako. Kuha natin. Ang init. Ang ganda ng loob niya, promise. Parang bibingka talaga. Bibingka naman talaga to. Yung, I mean, kagaya ng binibili ko nung nasa Pilipinas ako. Kaya siya. Hindi ma-focus, diba? Wait lang. Ayan. O, diba? Ganyan na ganyan siya. Ang galing. Oh, ayan yung loob niya. Tikman natin. Wait. O, diba? Ganyan yung texture niya nung mga bibingka na nasa Pilipinas. Ganyan. Pag hinati mo, ganyan. Uy, ang sarap, promise. I-try nyo. As in, ang sarap. Nakikilig ako. Ang sarap niya, promise. Try nyo din. At saka sobrang dali niyang gawin. Pwede mo siya lagyan ng cheese o kaya itlog na maalat. Kaya lang wala akong available. Nakalimutan akong bumili ng cheese. Sarap. Perfect. Harap. Gusto ko pa. Kasi maliliit naman sila eh. Sobrang maliliit na yan, kaya okay lang. Wala kasi akong malaking molder. Nakadalawa na ako. Ang cute oh. Uy, ang sarap. Hindi ako makamove on. Masarap. Perfect siya. Success. Sakto lang yung hindi siya matamis. Sakto lang. Kaya sarap. Yun lang. Thank you for watching. Try nyo na rin ang bahay nyo.